question. How are you feeling right now, meeting the media and sharing your songs and your heart to us? Hindi ko po in-expect na mangyayari itong time na to. So, hindi naman tayo winner ng isang competition. So, kumanta lang tayo at binuhos yung puso natin sa pagkanta at sa pagsusulat. Hindi ko po in-expect na magiging ganito po yung kahihilat na yun. Kaya, overflowing po yung happiness ko ngayon. So, parang success na ito, ika nga. But malayo pa po ang ating pupuntahan. Yun po yung nararamdaman ko ngayon. And thank you for that question po, Ma'am Arnel. Alwin. Sorry, Ma'am Alwin. May second question bago ko mag-walk out kasi nagkaroon yung pangalan. Babawi po ako. Secretary, paki-abawi nga. Pwede pa kumawi. Favorite songs mo ba yung ikaw at Pasko na Sinta Ko? Kasi you sing it with so much sincerity. Yun ba yung type of music na maaasahan namin sa'yo? Or type of songs? I sang that song po twice in the wedding day of my two best friends, no? And then, ikaw po. And then, yung pong Pasko na Sinta Ko, we were always singing it back in choir times. So, kaya medyo nagre-resonate na talaga. Madamdamin yung... And I'm really, Gary V fan po talaga ako eh. So, kaya, yun. And Pasko na Sinta Ko is a song by Gary V po. Ito ba yung type of songs that we can expect from you? I think so. Yes po. Yes. Thank you very much. Thank you po, ma'am. More about yourself, kung paano yung proseso, saan ka nagsimula. Kasi nominated ka na pala sa Aliw Awardee, so bakit parang, ba't ngayon lang, di ba? Parang marami ka na palang nagawa. Kasi iba namin si Mario, charot. Siguro po proper timing na po talaga lahat yung hinihintay natin. May mga times na dapat gagawin ko to, dapat gagawin ko yan, pero may pumipigil sa akin. Parang I need validation po from the people around me. Though I know naman po na kaya ko naman po, pero syempre iba po yung may magsasabi na, dito you can make it, dito you're okay. So, sa buhay po natin, validation yung kailangan lagi natin eh. Kaya, yun po siguro yung masasabi ko. And, ngayon lang po kasi sabi ko nga po, well, technically po, ganito po yan. When I was younger, yung voice ko po medyo manipis. Manipis po, parang medyo masakit po sa tenga. And then, nung medyo nagkakaedad po tayo, medyo kumakapal yung boses natin. And ang dami nakaka-notice po na maganda po yung kalanseng and everything and bass. Sabi ko, okay, baka this is the right timing. So, yun po yung... apart from Gary V, sino pa yung mga musical influences? I listen to Brian McKnight po, no? And then, Mariah Carey is also one of the artists na pinapalo natin, ano? And as well as Martin Rivera, Michael Pangilinan. I understand na you're wearing too many hats, marami ka rin ginagawa as a businessman and everything. So saan papasok talaga yung pag-prioritize mo ngayon sa singing career mo? Tapos na po kasi ako sa, sa business career and everything. So, I'm done with it. When I say I'm done with it, kaya naman po niya mag-roll into on his own. And I want to focus on myself. And when I say myself, that's singing. So, I want to focus on myself, which is singing. So, last na natin. Ano yung kanta mo for yourself ngayon? Apart from sa mga kinanta mong dalawa. Tagumpay nating lahat. Ilayo sa loga. Hindi po original yan. But original po, I have this song. I have to reveal the title of the song. It's unreleased and unrecorded, but the arrangement is there. The title is Bumubuhos, pouring. So if you want to ask me, ma'am, that's my feeling right now. Bumubuhos po yung pasasalamat, yung blessing. Congratulations! Kita yung mga tao na talagang mag-e-effort for me. Wow! Tama, diba? And syempre po, ibabalik po natin sa kanila yun. Wow! Anyways, ganun pa.
Sir Tito, ang tanong ko, sino ang gusto mo makakolab sa isang kanta? Medyo ambitious tayo po, pero I think it's Morissette. Wow, bakit si Morissette? Yun po kasi, if you will check my songs po, yung mga kinakanta ko po kasi medyo powerful. So, medyo namimili po ng partner. Minsan po, may mga gusto kong kantahin, hindi po kayang kantahin ng kaparehas na babae. So, I think po, Morissette can be a good, we can do a good song together. Okay, sa concert naman, sana hindi naman si Morissette. Iba naman. Makakulab na sa isang show, malaking concert, gano'n. Oh yeah. Si Ate Guy po. Kapag po yun. Guy po. Alam niyo po kung bakit si Ate Guy? Totoo po ito Ang nanay ko po, 85 years old, ay pumipila po kay Ate Guy at bumibili ng mga sobrang Ate Guy po. Talagang yung pong, pearly shells and everything na hindi ko ng mata. Baka pwede po kami mag-duet ni Ate Guy. Seryoso. Sige, sabihin ko Salamat po, ma'am. Okay, kasi ang dami ng mga di ba, mga singer, na mga baguhan. Palagay mo, anong nagiging edge mo para mapansin ka ng mga tao? Ako po kasi, in one of my interviews, it was asked, ano daw ang edge ko? Sabi ko, my edge over the others is that, when I sing, I tell my story. So, hindi po tulad ng iba na, kuha lang ng kuha din kung saan. But, for me kasi, matitinig niya talaga yung story ng kanta because yung pinagbubugotan ng talagang galing sa sarili ko. So I think yun po yung importante na maibigay ng isang singer din. Okay, thank you. Terminal manager in the Port of Batangas. Terminal manager Yeah, Port of Batangas. I work as a port manager, terminal manager in the Port of Batangas for 5 years. And then I, cloud and everything, so I was able to build some businesses here in the city of Batangas. So doon po nagsimula yun. But umuwi pa rin po ako ng Bulacan every now and then. Sa angkat ko. So, related to yung trabaho mo, yung business mo, related dun sa kung nagtapos ka ba ng kolehiyo? Or Yeah. I'm a civil engineer po by profession. I'm a licensed civil engineer from University of Santo Tomas. Wow. Tomasiana. Kasi kanina, nung papasok namin, parang kilala ko din minsan. Madalas po, kapatid ko daw po si yung Fernandez. Dan Fernandez? Yung pong anak ni Rudy Fernandez. They thought kamag-anak ko sila. They thought po. Si Mark? Anthony Mark. Kaya pala, so pinag-usapan namin kanina rito, pangka raw ni Ral at saka ni Renz. Opo. Saan mag-anak mo? Hindi naman po siguro, pero yung pong roots ko kasi sa Metro Manila din, yung pinaka-lolo ko, somewhere in Metro Manila din po. So hindi ko rin po na-trace or hindi ko rin po sigurado kung magkamag-anak po talaga. Tapos pag-usapan din namin kanina, ay pahulan kami, kamukha mo daw yung boyfriend ni Ai. yung asawa ni Ai sa Jags. Marami po rin sabi niya. Talaga. Opo. Tapos marami. And then, pero ikaw, kung anong image ang gusto mong ma-impart mo sa mga manonood, sa mga fans mo, maliban sa pagiging soulful balladeer? Kasi doon sa mga kanta mo kasi parang gusto mong ma-inspire in your music. Yes, no. Ano ba? Gusto ko po hindi man mag-educate, but to inspire them na kaya mong gawin. So kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, whether business, singing, or whatever, kaya mong gawin. Kailangan mo lang mag-desisyon ng isang beses, at pag nag-desisyon ka, mag-act ka o kumilos ka. So yun po yung gusto ko na nothing is impossible. Yun po yung gusto ko sabihin talaga. Nothing is impossible in this life. Kaya natin gawin lahat po. Kaya pala, pinus mo nang maging recording artist. It's possible.
Tapos nabasa ko dito sa press and down dito sa parang bios at profile mo na marami kang obstacles na pinagdaanan bago makamit yung success. Pwede mo magkwento mo sa first nito? May kinalaman ba ito sa business?